Garrido. Kasi sabi niya rito mga kababayan, brace yourselves anya for Sulaica's apiran. O ito si Sulaica Lopez, mga kababayan. Pumunta siya sa Senado, yung mga security ni Sara Duterte. Tingnan nga naman ninyo, mga kababayan. Na kararating lang po ng Senate premises para sa day 2 ng Ayan o. Tingnan niyo ang security niya, no? Ang dami. Napakarami na Senate na security, mga kababayan ni Sara Duterte. Na 13 and 14, 20 to 26 at 2 p.m. before the Senate Impeachment Court to testify your knowledge in the case which is before the court in which the House of Representatives has nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-share ko mga kababayan ito sa inyong naging post ni Attorney Wilfredo Garrido in relation sa pagsubpena kay Sulaica Lopez, Attorney Sulaica Lopez, yung Chief of Staff mga kababayan ni Sara Duterte sa Office of the Vice President na long time Chief of Staff at saka City Administrator nung nasa Davao pa siya bilang mayor. Nasa closeness mga kababayan ni Sara Duterte kay Sulaica Lopez, kahit yung kanyang tatay na si Digong inaway noong 2010, inaway ni Sara. Ngayon, i-share ko sa inyo itong post mga kababayan ni Attorney Wilfredo Garrido. Kasi sabi niya rito mga kababayan, brace yourselves anya for Sulaica's apiran. O ito si Sulaica Lopez, mga kababayan. Pumunta siya sa Senado. Noong kahapon yata pumunta siya. Tapos tinatanong ng media, sinalubong siya ng media kung ano yung sadya at kung a-attend siya sa naging imbitasyon. Sinumpena siya ng Senate Impeachment Court na mag-testify sa impeachment trial July 13 and 14. Yung sagot mga kababayan ni Sulaica Lopez, prepare for Typhoon Inday. Yan yung naging sagot. Kaya sabi ng mga House prosecutors, may pantapatan niya kami sa Typhoon Inday. Si Cyclone Lorna Capunan, yung lead private prosecutor mga kababayan, veteran lawyer Lorna Capunan, sabi ni La Union Congressman Paulo Ortega, may pantapatan niya kami dyan. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi ni Attorney Wilfredo Garrido. Ito po, kakaiba yung kanyang statement, yung kanyang post. Yan o, brace yourselves for Sulaica's appearance. On Monday, Sulaica Lopez is set to appear before the impeachment court. She is likely to be grilled about what she knows about the disbursements from Sara's confidential funds. The identities of Mary Grace Piatos et al. In Sara's meltdown and grave threats, and it could very well descend into madness. The BP will be in attendance to sustain the morale of the defense team. Sara was allowed to bring her own caterer, refrigerator, coffee maker, and mini kitchen. There could be more kitchen knives than considered necessary. Also, she was allowed to reserve 40 seats in the gallery. Among those 40 people could be her hired assassins. Pwede, mga kababayan. Baka nandun sa, bakit ang dami? Kaya yung security dapat pitan, mga kababayan, kasi doon palang mga kababayan sa mga bodyguards ni Sara Duterte, napakadami kahit nasa loob ng Senado. Oo nga po, marami pa na nakikita tayo na security ni Sara Duterte kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ay mas no, kasi lagi tayong naimbita sa Palasyo Malacanang at saka doon sa mga events ng ating Pangulong Bongbong.
Yung mga presidential security ng ating Pangulo, hindi kasing OA ng mga security ni Sara Duterte na kahit nasa loob ng Senado, talagang makikita po ninyo. May takutan ka. Sobra pa, mga kababayan sa presidente kung umasta yung mga security ni Sara Duterte. Tingnan nga naman ninyo, mga kababayan. No? Vice President Sara Duterte Ah. na kararating lang po ng Senate premises para sa day 2 ng Ayan o. Tingnan niyo ang security niya, no? Ang dami. Napakarami na na security, mga kababayan ni Sara Duterte. Na puro yan mga security niya, mga kababayan. No? Oo, masyado. Sabi ko sa inyo. Sabi dito ni Atty. Garrido, everybody knows Zulaika is close to Sara as Bongo is close to Digong, maybe even closer. Parang may mali siya yung mga pananalita ni Atty. Garrido. Parang may alam din si Atty. Garrido tulad ni Montolfo. Hingawan niya, Mr. Maravillas, may alam. Wala man po, malayo man ako. Malayo ako sa Maynila, malayo ako sa Davao, at malayo tayo sa mga Duterte, lalo kay Sara Duterte. Kaya wala tayong alam. Di ba? Mga kababayan, may mga naririnig tayo pero hanggang doon lang. So sabi ni Atty. Garrido, Zulaika is so-called hostile witness to be presented by the prosecution. Unlike previous witnesses, the prosecution does not have the privilege of a prior conference with her to practice the question and answer sequence, eliciting the desired answers. It will be essentially cross-examination instead of a direct examination. Her answers could be a surprise out of the left field and could discombobulate or confuse an unskilled lawyer. A dangerous factor would be the behavior of Sara while observing from the gallery. May punto po, baka biglang may sumanib. Imagine yung ating Pangulo, ini-imagine niya ang pugutan ng ulo. Kung makakuha po, makaagaw ng armas, mga kababayan. Kaya dapat wala deadly weapon kahit yung mga bodyguards ni Sara. Hindi dapat na i-allow kasi may Senate security naman po. Hindi dapat na i-allow na yung mga bodyguards ni Sara magdala ng armas. Baka may sumanib po, mang-agaw ng armas. Sabi niya, if Zulaika starts crying, Sara could be very well interrupt from the gallery and make a scene. We might have a replay of her meltdown of November 23, 2024, only this time live in full view of the senators in the gallery with her hired assassins. Adding to the drama, Zulaika has said as much, prepare for Typhoon Inday. Makayong yun ang ibig sabihin ni Zulaika Lopez nang pumunta po doon sa Senado. Hindi man talaga na prepare for Typhoon Inday yung papasok na bagyong si Inday, si Typhoon Cyclone Bobby, kundi si Sara Duterte talaga. Magandaan niya kayo kasi aapir ako doon at kasama ko. Baka yun ang cryptic message, mga kababayan ni Zulaika. Aapiran niya ako, pag inapin ninyo ako dyan, nandyan yung aking knight in shining armor, si Sara Duterte. Umandaan niya kayo sa Super Typhoon Inday pala, sa Typhoon Inday. Baka yun ang ibig sabihin ng cryptic message ni Zulaika. Umandaan niya kayo, do or die na ito, baka ganun po. Kaya sabi ni Atty. Garrido, the Senate Sergeant at Arms better be prepared for this contingency. Also John Vic and the PNP. The Senate could be under attack a second time. Malamang mga kababayan at hindi na yung the Senate is under attack, na drama lang po mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. So abangan natin itong sinasabi mga kababayan na possible appearance ni Zulaika Lopez kasi sinumpe na siya mga kababayan ng impeachment court. Through the subpoena requested by the House Prosecution Panel, the court has issued Lopez to appear before the impeachment court on July 13 and 14 to testify during the examination on Duterte's alleged assassination plot.
against President Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Martin Romualdez. You are hereby commanded to appear on July 13 and 14, 2026 at 2 p.m. before the Senate Impeachment Court to testify your knowledge in the case which is before the court in which the House of Representatives has impeached Vice President Sara Zimmerman Duterte, fail not the subpoena to Lopez Reed. According to the Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol, the subpoena was officially served and successfully received by the Office of the Vice President at 1:10 p.m. on Thursday. An impassioned Duterte declared the alleged assassination plot in the same online press briefing in November 2024, where Lopez claimed she had threats to her life during her detention at the House. The House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability cited Lopez in contempt for undue interference during the panel's hearing on Duterte's impeachment. So, abangan po natin at tama yung advice ni Attorney Wilfredo Garrido. Dapat talagang pagandaan nito ng Senate Sergeant at Arms, pati ng PNP, DILG. Isama na siguro yung NBI para full force mga kababayan. Ma-maintain po ang kapayapaan sa paligid po ng Senado, lalo na sa loob ng Senado, doon mismo sa session hall kung saan ginagawa yung Senate impeachment trial. Yan o, post ni Gary Lim, sabi niya, Attorney Zulaika Lopez, muntik na ninyong patayin kasama ang Vice Presidente. Talaga namang sagad sa buto ang inyong kasamaan. Ano yan na niya, Mr. Maravillas, na post ng isang DDS? Nagpo-post sila ng mga naganap noong isang taon sa ginawang investigation mga kababayan ng House Committee on Good Government, kung saan itong si Zulaika Lopez na subpena. At dahil mga kababayan, hindi siya nagsasabi ng maayos kung ano yung kanyang nalalaman, puro pag-iwas, ayon, na-contempt siya. At doon ang sinasabi mga kababayan ng ng defense na because of the oppression daw ng Congress, kaya nagawa ni Sara Duterte yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong. Ginawa yun na dahilan, inoppress daw. Kasi di ba, nagdrama si Zulaika kasi ililipat si Zulaika sana, mga kababayan, sa iba detention center, detention cell. Ito yung post, basahin ko po sa inyo mga kababayan at pag-usapan natin. Post na Duterte Force. Sabi diyan, 7 hours ago, kahit anong panggigipit ninyo, babangon at babangon ang mga inapi ninyo. Di ba mga kababayan, puro pa-victim, pinalalabas, inaapi. Si Zulaika, inaapi mga kababayan si Sara Duterte. Hindi po inaapi, iniimbestiga po sila kasi mali yung paggamit ng pondo ng gobyerno. Hindi sila inaapi. Accountability ito mga kababayan. Yan ang pilit nila mga kababayan na sinasaksak na narrative sa ating mga baga. Yan o. Sa pangyayaring ito, makikita ang pag-abuso ng gobyerno. Iipitin sa sasakyan ang Vice Presidente. Kasunod ay kinasuhan pa ng QCPD sa RTC si Inday Sara Duterte ng kasong assault. Edited ang pinasang video para magmukhang masama ang Vice Presidente na i-dismiss din naman ng korte dahil sa wala namang basihan. So ito ang pinopost nila, parang magmukhang inaapi mga kababayan yung dalawa, yung mag-amo. Umiiyak, kumagulgol dito mga kababayan. Pero kung natatanda ninyo, before na humagulhol si Zulaika Lopez, si Sara Duterte nag-request muna ng media kay General Torre. Di ba? After na mapagbigyan, tinawag ni General Torre yung naka-assign na media doon. Nagko-cover na media. Sige na niya, pwede kayong kumover. Ayon, diretso, mga kababayan na humagulhol itong si Zulaika Lopez. Ito na yung eksena mga kababayan. Ayan o. Parte yan ng drama.
Nandyan si Bato at binabasahan ni General Torre ng sulat ng transfer ni Zulaika. Yan o. Di ba? Mga kababayan. Yan o. Yung General Torre yan o. Humahagol-hol si Zulaika. Sino kasama ko doon? Ma'am, si Vicky, may your choice. May text tayo galing kay Sa'yo di Ruya. Ma'am, nagsabi niya sa'yo di Ruya. Yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadali niyo ako sa koleksyonan. Hindi yung totoo. To General Ruya, transfer of Attorney Zulaika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, So ililipat siya sa Veterans Memorial para doon Support all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the unfettered access of her personal possessions during her confinement. yung confinement niya sa detention. Of the following people, Senator Pedro de la Rosa, Senator Jaime Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised, all pertinent hospital safety guidelines should be followed as well as hospital policies on visitation practices. Ito yung before mga kababayan yung paghagulhol niya, Zulaika Lopez. Kinausap muna ni Sara Duterte si General Torre kung po pwede palapitin yung isang reporter. Ayan po, sabi dito. Sara Duterte nag-request ng mga camera, media para makita ang drama, yung pag-iyak ni Zulaika. Ito. Pwede niya mag-request ng camera. Yeah. So, palapitin ang mga media? Apo, sige. Sige, ano yan? Sabi ni General Torre, sige. Double time. Double time na niya. Mismo, media. Release. Go na sabi ni General. Sabi ni General, camera. Magdadrama pala si Sara. Ayaw ng hospital. Ayaw ng hospital. Hanggang na naman yung camera. Ayan na. Ayaw ng hospital. Hanggang na sa inyo. Huwag niyo lang isang yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga one para makita. Para makita ng camera. Para makita yung paggagulgol ni Zulaika. Ayan. Kita ninyo kung paano sila magdrama. Nung nandyan na yung camera, yung media, biglang humagulhol si Zulaika. Ayan na. Di ba? Sabi ko sa inyo, mahilig sila sa drama. So makikita ninyo, ang bulag na proteksyon mga kababayan ni Sara Duterte kay Zulaika Lopez ay hindi po normal na relasyon. Kaya nila na magdrama para proteksyonan lang si Sara Duterte and vice versa. Hindi ordinaryong relasyon ng isang boss at saka empleyado. Ito po ay talagang espesyal na sabuatan kung saan handang lumabag sa batas yung Vice Presidente at umiyak on cue tulad ng napanood po ninyo ang kanyang aide para lang pagtakpan yung kanyang mga kasalanan. Di ba malinaw mga kababayan? Recorded po, nag-request siya ng camera para sa magiging drama ni Zulaika. At ito ngayon ang pinapakalat ng hindi yung pag-request kundi yung paghagulhol. Sinerge ko mga kababayan yung pag-request muna ng camera before na humagulhol si Zulaika doon sa habang niyayakap nakaluhod sa harap ni Sara Duterte si Zulaika Lopez. Yan Pwede niya mag-request ng camera. Sige niya, sabi ni General Torre. Yun pala, hahagulhol kasi si on cue. Bilisan niya media. Sabi ni General Torre. Sinisilip ni General Torre yung media. Sige niya, bilis na, lapit. Yun pala, hahagulhol. Before na maghagulhol, kailangan may camera muna, may media. Yan
side ng camera. Alisin mo dito ang bawal para makita Ganyan lang, para makita ng camera. Lokohan. Ayan o, agulol na po. Para makita ng camera. Para makita niya ng camera. Ayan na. 1, 2, 3, action! Lights, camera, action! Ayan na, agulol na o. Sabi ko sa inyo. Kaya pag nagpauto pa kayo sa mga drama nila, iwan ko na lang. Dokumentado, recorded, parang yung pagbabanta ni Sarah. Dokumentado, recorded. At pwede ninyong i-search sa TikTok, sa YouTube, pwede ninyong i-search. So talagang mapapaisip ka. Yung mga tao na papaisip. Dahil po kakaiba at hindi talaga normal yung relasyon ng dalawa. Yung galawa ng Vice Presidente at yung kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez, hindi normal. Masyadong matindi yung favoritismo at proteksyon na binibigay ni Sara Duterte kay Zulaika Lopez. Na tila handa niyang isakripisyo ang kanyang buong karir, pangalan at handang pumasok sa kriminal na gawain para lamang po sa isang aid. So ano nga ba yung Zulaika Plan, mga kababayan? Ito po yung strategy ng Office of the Vice President kung saan ginagamit si Zulaika bilang absorber po o kaya tagasalo ng lahat ng pananagutan sa confidential funds, sa issue ng confidential funds, mga kababayan. Para para hindi direktang madiin si Sara Duterte. Abang ginagamit yung emosyonal na pag-atake sa media para sirain po ang kredibilidad ng mga institusyon. Yun ang rason kung bakit pinapakalat ito, mga kababayan, ng kanyang mga alipores. Tulad nito. Para siraan yung mga institusyon, pinapalabas, ino-oppress si Zulaika, binibiktima, mga kababayan. In fact, mga kababayan, yung unang idwaan ay hindi po laban sa House of Representatives mismo, kundi laban mismo sa kanyang tatay, si dating Pangulong Digong, nung siya mayor pa ng Davao. Noong una, mga kababayan, na umupong mayor, itong si Sara Duterte ng Davao, that was 2010, ang kanyang ama na si Digong ang nagsilbing vice mayor po at siyempre head ng City Council ng Davao. Tahasan, mga kababayan, na hinarang ni Digong at saka ng konseho yung appointment po ni Zulaika Lopez bilang City Administrator. Iginiit, mga kababayan, ng City Council sa pamumuno po ni Digong, kasi vice mayor siya, na si Zulaika hindi kwalipikado sa ilalim po ng local government code na nangangailangan ng 5 taon na experience. 5 years yung requirement na experience para po maging kwalipikado sa posisyon. Dahil dito po, hindi inaprobahan ng kanyang sariling ama ang pag-upo ni Lopez bilang city administrator. Doon nag-amok at nagbanta si Sara Duterte. Imbes na makinig sama, nagwala. Nagtantrums, mga kababayan, si Sara. Ayagan niya pong inawa yung City Council at nagbanta na ititigil ng Office of the Mayor ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanila kung hindi masusunod yung kanyang kagustuhan para kay Zulaika. Yan yung report ng Sunstar noong August 3, 2010. Duterte, Lopez not fit for city admin post. The city councilors have questioned the qualification of Lopez to hold such position, with Vice Mayor Rodrigo Duterte leading local lawmakers and grilling the woman appointee of her daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. Mismong si Digong kinontra si Zulaika kasi hindi kwalipikado. Nagwala si Sara. Na-publish ng Sunstar 2010. Ngayon, nang naging presidente si Digong noong 2016, agad pinalakas ni Sara Duterte si Zulaika bilang city administrator. Bago niya ito binitbit sa Office of the Vice President nung manalo siya bilang Vice Presidente. Chief of Staff niya itong si Zulaika. So patunay ito na noon pa man, mga kababayan, talagang matimbang itong si Zulaika kay Sara Duterte. Talagang trusted person itong si Zulaika. May blind loyalty itong si Zulaika kay Sara Duterte. Ngayon,
Fast forward mga kababayan, ayun, nasabit nga sa confidential funds. Maling paggastos ng confidential funds, inimbestiga ng Congress itong si Sara Duterte at inimbita itong si Zulaika. Doon nag-inarte itong si Zulaika at yun, kasi sukol na sukol sa pagtatanong, ayun, umiiwas palagi na contempt ng kamera. So pinuna mga kababayan na mga kritiko ang emosyonal na pag-iyak, yung napanood ninyo po sa video, at pagugulong po ni Zulaika Lopez sa harap po ng media, na yung media po, mga kababayan, tinawag muna ni Sara before na nagdrama si Zulaika. Kamera niya, kamera. So, malinaw, mga kababayan, tama yung yung mga critics, calculated drama. Talaga gumawa sila ng eksena. So, matapos mga kababayan, iutos ang paglipat sa kanya sa correctional institution for women, biglang dumaing ng hilo. Nahiloan niya ako, itong si Zulaika. At pagsusuka, kaya dinala sa Veterans Memorial Medical Center sa halip mga kababayan na regular na kulungan. So dito nakita ng taong bayan kung gaano siya kalakas kay Sara Duterte, na hanggang sa uli ay magkayakap sila at hindi nag-iwanan. Captured mga kababayan sa video. Kuhang-kuha sa video kasi tinawag nga yung media. Ngayon, itong pagkakakulong ni Zulaika ang naging mitsa po ng matinding galit ni Sara Duterte upang kumontrata ng mamamatay tao. Ito na yung pagbabanta na nagpa-presscon si Sara at nagwala. Pinagmumura yung first couple, si Martin Romualdez, ayon, pinagbantaan. So sa tindi ng pagka-pribilehiyo, mga kababayan, ni Zulaika kay Sara Duterte, hayagang sinabi ng Vice Presidente na nag-hire na daw siya ng assassin para itumba yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So ang kanyang pagbabanta, ito na po ang Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanya, yung grave threat. At personal pa mga kababayan, na dinalaw at tinabihan sa pagtulog ni Sara Duterte, itong si Zulaika. Naalala ninyo, doon sa Congress, may dala siyang sariling unan at nag-overnight sa opisina ng kanyang kapatid na si Pulong. So with that, mga kababayan, si Zulaika, malaki ngayon ang duda kung maasahan ba siya bilang isang witness na titistigo po sa pagdinig ng Senado nitong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kasi sanay po siya sa pag-iwas sa katotohanan at kilalang tapat lamang sa pamilya Duterte, hindi po sa institusyon, hindi sa konstitusyon, I mean. So inaasahan ngayon ng mga kritiko na gagamitin ni Zulaika yung kanyang mga lumang taktika, ang pag-iyak sa harap ng kamera, pagdahilan ng sakit, o kaya na may magmamatigas at hindi magsasalita para protektahan yung kanyang espesyal na amo, si Sara Duterte. So nakikita natin na parang hindi reliable na testigo itong si Zulaika. Ang isang testigo na dumaan na sa contempt dahil po sa pagiging mailap at umiiwas sa katotohanan. Ang kanyang pag-iyak on cue sa harap ng media mga kababayan ay hindi patunay ng kawalang sala, kundi isang palabas para makuha po yung emosyon ng publiko at saka umiwas sa cross-examination. Ang kanyang babala mga kababayan na prepare for Typhoon Inday ay patunay ng kanyang kawalan ng respeto sa Senado bilang isang malayang hukuman. Ngayon, dito tayo kay Sara. Kung malinis yung konsensya mga kababayan ni Sara, bakit yung kanyang depensa puno ng tantrums, delaying, banta at drama sa halip na mga resibo, audit reports at malinis na dokumento? Ngayon, ang umiiyak on cue na testigo mga kababayan at ang amo na handang pumatay ay para sa kanya ay hindi po biktima ng gobyerno. Sila mga kababayan ay malinaw na mga abusadong pinuno na takot sa hustisya dahil kapag nabigo ang Zulaika plan, ang katotohanan mga kababayan ang tatapos sa kanilang dynasty. Yon mga kababayan ang dahilan ng puro drama. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.